ng Nobyembre. Taong ito, sa ganap na alas 10 ng umaga, ay magkakaroon po tayo ng seremonya ng sakramento ng kumpil mula sa 12 taong gulang pataas, binyagan sa simbahang Katolika, at maaari na po kayo makatanggap ng sakramento ng kumpil. Makipag-ugnayan po kayo sa ating parish office para sa mga magparehistro, dala ang baptismal certificate o sa ating mga katikista. Para sa karagdagang impormasyon, ang katekesis po ng sakramento ng kumpil ay magaganap sa ika-15 ng Nobyembre sa ganap na ika-8 ng umaga. Ito po ay sa 2nd floor multipurpose hall, ilan lamang pong pabatid. Bilang tugon sa paanyaya ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP, itinakda sa Dioceses ng Malolos ngayong buwan ng Oktubre at Nobyembre taong kasalukuyan ang mga sumusunod. Hinihikayat po tayo na magsuot ng puti o maglagay ng lasong puti sa damit kapag nagsimba sa araw ng linggo. Gayon din naman maglagay ng puting bandila sa harap ng mga tahanan bilang tanda ng panawagan sa pananagutan, katapatan at mabuting pamamahala. Ang San Isidro Labrador Parish Ministry of Lectors and Commentators ay nag-aanyaya sa ating mga kaparokya na maging kabahagi ng aming ministry. Ito po ay isang natatanging pagkakataon upang pagyamanin ang inyong pananampalataya, paunlarin ang kasanayan sa pagsasalita sa publiko o public speaking at maging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa ating komunidad. Kaya't kung ikaw ay binayaang Katoliko, may edad 16 taong gulang pataas, may kakayanang bumasa ng maganda at malinaw, at higit sa lahat may lakas ng loob at pusong maglingkod, halika at maglekom. Kung kayo po ay interesado, lumapit lamang sa ating lekom booth sa may labas ng ating simbahan pagkatapos ng banal na misa para sa karagdagang detalye at mga katanungan. Halina po kayo at sama-sama tayong tumugon sa panawagan ng paglilingkod. Maraming salamat po. Ang San Isidro Labrador Parish Multipurpose Cooperative ay malugod na nag-aanyaya sa mga hindi pa kasapi na maging bahagi ng ating kooperatiba. Ang Pre-Membership Education Seminar o PMES ay ang mga sumusunod. Tuwing araw ng linggo sa ikalawa ng hapon hanggang ika-4 ng hapon sa 2nd floor ng SILP MPC Building. Ito po ay sa gilid ng City Care Hospital. Mayroon din po tayong online via Zoom tuwing Sabado o sa araw na maaari kayong makadalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang bulletin board o Facebook page ng ating kooperatiba. Maraming salamat po. Ang mga madre po ng Sisters of the Divine Shepherd ay narito po ngayon sa ating parokya upang mag-alok ng kanilang mga vape products na sila mismo ang gumagawa. Ito po ay nasa harapan ng ating simbahan. Sa pamamagitan ng inyong pagtangkilik sa kanilang mga paninda, ito'y nakakatulong sa ating apostolado sa pangangalaga ng mga matatandang inambandona sa tahanan ng mapagpala at mga batang babae sa Nazareth Home for Children na sasakupan ng ating diocese. Naway biyayaan kayo ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat po. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo.
para sa pasasalamat ni Nanida De Jesus, Maria Rosario Ramos, Peter Paul Baltasar, Elijah Jade Ligaspi, Maria at Tina Stornino, at para sa mga sumusunod na pamilya ni Nagat Bunton family, De Mesa family, Valencia family, Villamor family, Gatbunton family, Layugan family, Deuda family, Lilian Castelo and family, Linda Humacio and family, Benilde Rizada and family, Rebecca Hong, Nida Fondanera family, Meng Dison and family, Seni Pineda and family, Teresita Co and family, Orosio Malonzo Dacumos and Dimpal family, Lucy Bilarde and family, Renalim Valdez Salazar and Carpizo family, Teresita Adahar and family. Generato family, Rowena Felione and family, Fides Palis, Ethel Gonzalez, Lydia Katakutan and family, Antipolo family, Romero family, Constantino family, Christopher Bibal and family, Bea and Marinel De Leon, Gilmar Labaquis and family, Madeline Uy and family, Rosalina Antonio and family, Linda Humacio and familia, Mirna Bilarde and family. At para sa natatanging kahilingan ni na Joshua Russell B. Santiago, Leia Layugan, Abi Gatbunton, Chay Diuda, Raquel Ligaspi, Divine May Canimo, Johnny and Melba Kagumbay, John Carlos Kagumbay and family, Benilda Rizada, Lolita Bacato, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerard Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Mary Caballero, Meng Dison and family. Madeline, Ryan, Christopher, Catherine, Sherwin, Uy. Jose and Rosalinda Cabrera and family. Joey Salalila, Corazon Villaseñor. At para sa mga nagdiriwang ng paggunita ng pag-iisang dibdib, nina Joseph and Elsa Carayas. At para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Jerome Nang, Yuni Labagwis, Monet Humacio, Labasbas. So, Raida Constantino, Aris Kayurao, Aliana April Sena. At para sa kaligtasan nila Brian Toriano, Joselito Layugan and family, Frederick Paz, Eliseo Dionisio, at para sa maagang pagaling nila Dr. Luz Beminda Ona, Remedios Sowan, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Elizabeth Caballero, Meng Dison, Rosalina Luna, Samuel Humacio, Evelyn Dacumos, Josefina Malonzo, Teresita Uy. Jose Trinidad P. Cabrera. At ganun din po para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Dwight Gerard.
at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Romy Pating, Dongdong Sak, Domeng Manuel, Edna Pampilo Bienvenido, Leonita, Antonia, Ramona Seperiano, Romualdo, Leonardo, Leopoldo, Catalina, Margarita, Teodoro Sr., Magdalena, Alberto, Teresa, Roberto, Father Oscar, Salvacion, Apolinario, Hilarion, Jose, Amado, Romeo, Sheila. Arnel, Lucino Sr., Lucino Jr., Aurita, Zoila, Espiritu, Aida, Michael, Jimmy, Dolores, Washington, Mariano Jr., Sr., Cherry Ann, Ederlina, Perfecto, Felisa, Armando, Ernesto, Lawrence, Cyril, Clarita, Joven, Florencio, Florentina. Juanita Espiridion, Arnold Aurora. Juancho Enbert Don Lolet, Luis Erlinda. Elizabeth Maximo Sr., Maximo Jr., Gregoria. Patricia Pedring, Arnel o Felicidad, Julieta, Norman, Sheila, Felisa, Andang, Basley, Boy, Angel, Elsie, Bok, Canmero, Ang, Connie, Mario, Pedencio, Michael, Vincent, Paterno, Lauro, Angie, Amancio, Eduardo Sr., Angel, Elena, Leonel, Francisco, Lauro, Teodora, Calixto, Nelly, Roman, Gregorio, Ani, Rener, Zoila, Louie, Leonora, Ermijoina, Aurelia, Norma, Hermogina, Garcimiano, Marilyn, Consuelo, Estrella, Rolando, Matthew, Leonardo, Atanasio, Iluminado, Amado, Sinaida, Jaime, Eleonor, Josepina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark, Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Selena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria Inosaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Vilca, Ernesto, Emmanuel. Milagros, Nomerlito, Sr., Junior, Sita, Norsi, Ruchel, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque, Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo, Jr., Soledad, Alexander, Sosimo, Ferla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro, Jr., Lilia, Fernando, Emerson, Ernesto, Faustino, Florentina, Rodrigo, Estrella, Rodolfo, Sr., Jr., Anabel, Felipe, Gregorio o Graciana, Cristita, Marciano, Gracila o Gracida, Graciola, Roland, Romulo, Feliciana, Donesa, Bernardo, Donata, Sofia, Norma, Oliver, Tomas, Freddy, Pedro, Napoleon, Pauline, Herminio, Marietta, Baby Angel, Domingo, Rosario, Miguel, Lydia, Leoncia, Orlando, Victoria, Jose, Francisco, Carmen, Seferina, Domingo, Dominga, Abaristo, Bessie, Nilo, Lorenzo, Daniel, Pablo, Milagros, Narciso, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa pasasalamat ng mga sumusunod na pamilya nila, Bering, Llanado and family, Teresita Co and family.
Magsitayo po ang lahat, ating pundasalin ang panawagan para sa pamamayani ng awa at ikapagpapabago ng bayan. Panginoong naming Pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas, na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, nagpapakumbaba at nagmamakaawa, gaya ng isang tupang nahulog sa bangin. Kumakapit ng mahigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Ligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Tulad ng mang-aawit sa salmo, dama namin kami lumulubog sa kumunoy. Nilulunod ng baha ng katiwalian gaya ng propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon, na may durog na pusong nagsisisi, gaya ng panalangin ni Baruk. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging suwail at hindi naming pinakinggan ang kanyang tinig. Kaawa-awa na ang naging kalagayan namin, ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan. Ipinangangalandakan ang magagarang sasakyan, mga alahas na milyong-milyong piso ang halaga, at mga nagpapasasa sa hapunan, katumbas ng ilang taong sahod sa isang obrero. At kami rin, O Diyos, sa maliliit man o malalaking pagkukulang, ay naging dahilan sa pagpalaganap ng dilim, sa pag-aabot ng lagay sa fixer at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap sa kasinungalingan at peking balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa magdarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawahan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan namin ang masama at maghari sa aming lipunan. Bayan, maawa ka sa amin, O Diyos. Niluluhod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, nilulunod, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit hindi higit pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay. Ang kahindik-hindik na mga insertion sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap. Ang mga proyektong depektibo na humahadlang sa tunay na pag-unlad. Ang mga pamilyang politiko na parang bagong mga piyudal na Panginoon na nagpapanatili sa bayan sa kahirapan at umaasa sa ayuda. Isang bansang sagana sa buwis ngunit nananatiling dukha dahil sa politika ng pagpapatron. Bayan, tawag sa aking pangalan at mapagpakumbaba. Minsan mong ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa at lumakad ng mapagpakumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami mawawala ng pag-asa. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga sa pagkadismaya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi mo kami nilikha para sa kasamaan, kundi para sa kabutihan. Tinubos mo kami at binihisan ng bagong pagkatao kay Kristo. Bayan, hipan mo kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan, at gisingin mo ang mga mataas naming udyok na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal ng walang kondisyon. Hayaan ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang Pilipinas na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Tugon, Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo,
Mahal na Birhen ng Santo Rosario, aming ina, sa iyong mga kamay ay aming ipinagkakatiwala ang mahal naming bayan. Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Maupo muna po sa mundo. Bilang panimula sa ating banal na misa, makisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, walang panghihinawa na tayo ay lumapit sa banal na piging dahil ang Diyos ay di rin nanghihinawa na tayo ay patawarin. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami.
Sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa ating kung paanong nagawagi ang mga Israelita dahil sa pagsisikap na manatiling nakataas ang kamay ni Moises na hawak ang tungkod na bigay ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo.
Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Rephidim at sinalakay sila ng mga Amalesita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa aking pakipaglaban sa mga Amalesita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalesita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalesita. Nangawit na nga si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy, nalupig ni Josue ang mga Amalesita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay sa gawin ng bundok tumitingin ako. Saan mang galing ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Huwag sana akong payaang mabuhay. Handang lagi siya sa pagsasagalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel. Hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na Panginoon siyang magbabantay. Laging nasa piling upang magsangkalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw. Kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa mga panganib ika'y ililigtas. Nitong Panginoon siyang mag-iingat. Saan man naroon ika'y
di ka maano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa ikalawang pagbasa, inaatasan ni Apostol San Pablo si Timoteo na maging masigasig sa pangangaral ng salita. Napapanahon man ito o hindi, yamang ito ang daan ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ng mga aral na natutuhan mo at matibay na pinanaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ni salita ng Diyos, ganap nitong natatalo, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga lagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang
katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi, bagamat tila nagtatagal yon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Palagi nating naririnig yung kasabihan sa Tagalog. Kabisado natin yung kasabihang kung may tiyaga ay may gantimpala. Kapag may tiyaga ay merong awa. Hindi ho yun. Ang totoo po, kung may tiyaga, may nilaga. Pero alam po natin, hindi naman talaga para sa pagkain o sa ulam, yung kasabihang iyon. Ito'y tumutukoy doon sa kung magtitiyaga tayo at patuloy na magsusumikap at hindi manghihinawa, makakamtan din natin ang ating inaasam na pangarap. Sasang-ayon po, naniniwala ako ang lahat sa atin, bata matanda, kung paano na kung magtitiyaga tayo sa anumang bagay, darating at darating matutupad ang minimiti. Yung simple pong kaugnayan nito, di ba, yung mga mag-aaral, mga estudyante, di ba? Madalas sasabihin, magsikap ka, magtiyaga ka. Kung paano na sa gitna ng, sa gitna ng mahirap, lalo na sa panahong ito, na madalas walang face-to-face, online, distant learning. Pero pag pinagtiyagaan, unti-unti, may mga sakripisyo, kinakailangan magpuyat, kailangan maglakad sa baha at kung ano-ano pa. Hindi lamang gantimpala ng diploma o pagtatapos. Alam po natin, kasunod nun, yung karunungan, kaalaman, at sa hulihan itagumpay sa haraping buhay. Ganon din po ang marami sa atin. Kasama ng ating mga pagpupunyagi, kahit mahirap, sa trabaho, sa propesyon, sa mga gawain. Pag pinagtsatsagaan, pinagsisikapan natin, sa hulihan, makakamit at makakamit din natin ang minimiti o pinapangarap natin. Kailangan ng patuloy at walang sawa na pagsisikap. Kahit na nga may mga kabiguan, mga pagsubok, mga alalahanin na dumarating, sapagkat sa bandang huli, maaaring tayo'y magtagumpay din. Mga kapatid, ganito rin ang sa ating panalangin sa Panginoon. Dapat na ito ay matyaga, palagian, at hindi nanghihinawa. Ito po ang napakahalagang aral na binibigay sa atin sa linggong ito sa pamamagitan ng mga pagbasa na narinig po ninyo. Doon sa Ebanghelyo, mabuting balita na binasa ko mula kay San Lucas, sabi po, isinalaysay ng ating Panginoon ang isang talinghaga. Ito'y tungkol sa isang hukom, isang masamang hukom, at sa isang babaeng balo. Ang sabi po sa kwento, ang hukom, walang kinikilalang Diyos
at walang iginagalang na sinuman. Ang balo naman humihingi ng katarungan at walang tigil sa pagpunta sa hukom upang hingin ang hinihingi niyang katarungan. In short, nangungulit yung balong babae. Malaunan, sabi doon, pinagbigyan din ng masamang hukom ang babae. At ang sabi ito'y dahil sa pangungulit ng babaeng balo sa hukom. Naisip-isip ng hukom, igawat ko na nga ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala, may stress lang ako sa kanya. Napakakulit ng babaeng ito. Baka ako'y mainis pa ng kapaparito niya. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanya mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi, bagamat nagtatagal yon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Mga kapatid, maliwanag ang aral o mensahe sa atin ng Panginoon. Sa mga nananalangin ng matyaga, ng palagian, walang panghihinawa, may kasagutan ang Panginoon. Maring ang hindi agad-agad, maring may masasabi, may kabagalan o katagalan, pero tiyak na darating at darating ang katugunan. Kaya nga hindi po tayo dapat nagsasawa o nangihinawa. Hindi tayo dapat tumitigil. Hindi dapat namimili ng panahon sa pagdarasal o pananalangin. O pag nasa kondisyon ako, o kung nasa mood ako, o kung maganda panahon, o kapag binigay na niya yung hinihingi ko. Mga kapatid, may pinangahawakan tayong katiyakan. May pagkakaloob din ng Panginoon ang ating idinarasal. Ito rin ang inilalarawan po doon sa unang pagbasa na narinig po natin mula sa aklat ng Exodo. Ewan ko, napakinggan po niyo ng mabuti. Ito po yung tagpo ng pakikipaglabanan ng mga Israelita doon sa mga Amalesita. Ang sabi po doon, pinamumunuan ni Josue ang pakikipaglaban doon sa mga kaaway. Si Moises naman ay pumunta o lumagay sa isang mataas na burol. Habang itinataas ni Moises ang tungkod na bigay sa kanya ng Panginoon, nananalo sila. Pero kapag ito'y binababa niya, natatalo sila. Siguro nangangawit na si Moises, matanda na si Moises. Kaya hawak-hawak niya yung tungkod na nakataas. Habang nakataas na nanalo ang mga Israelita. Pagpagod na siya, nangangawit at binababa, natatalo ito. Dumiskarte, sabi nga, si Aaron at yung kanyang mga kasama, kumuha ng bato. Yung batong malaki, pinaupo doon sa burol si Moises. Umupo si Moises at habang nakataas ang kamay, inaalalayan nila sa pangangawit. Hinawakan nila sa braso si Moises. At yun nga, ang sabi doon sa hulihan, kaya sa paglubog ng araw, nanalo sila laban sa mga Amalesita. Sa madaling salita po, sa pagtsatsaga ni Moises, sa pagtataas ng tungkod ng Panginoon, ay nagwagi sila. Ito ang paglalarawan ng panalangin hindi tumitigil o walang patid at pagtsatsaga.
sa hulihan, nakuha rin nila ang kanilang hinihingi. Ang manalo sila laban sa mga kaaway. Mga kapatid, matutunan din nawa sana natin ang ganitong panalangin. Sana hindi tayo mangawit. Kung gagamitin po yung salita, huwag tayong magsawa na manalangin. Hindi naman nangangahulugang ito na magbabad na tayo sa simbahan o kaya maghapon ka sa harap ng altar sa bahay. Hindi. Ang panalangin ay ang palagian natin na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Saan man tayo naroon, anuman ang ating ginagawa, ang buhay natin mismo sa pagpapakabuti at pagpapakabanal ang siyang dapat maging buhay. Buhay na pagpapahayag ng ating panalangin sa Panginoon. Kaya nga sa ating kilos, sa ating salita, sa ating gawa, sa ating pag-uugali, sa ating asal, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa lahat ng ito, dapat masalamin ang ating panalangin. Sapagkat ang buong buhay natin, mga kapatid, dapat ay maging palagi ang handog natin sa Panginoon. At ito ay ang buhay na panalangin. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo kay Timoteo, ang banal na kasulatan ay dapat maging gabay natin sa ating pamumuhay. Ano po ang sabi ni San Pablo? Huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pinalanaligan. Alam mo ang banal na kasulatay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Talagang sa salita nga ng Diyos natin dapat ibinabatay ang palagian nating panalangin at makakaasa tayo ng mabisang tugon ng Diyos sa atin. Mga kapatid, maaaring nga totoo ang tugon ng Panginoon, maaaring minsan pakiramdam nating mabagal. Minsan parang nagtatagal. Pero siyang nakakaalam ng lahat na makabubuti sa atin, na handa niyang ibigay sa kanyang pamamaraan. Hindi niya ipinagkakaloob ang magpapahamak o makasasama sa atin. Alam niya ang tamang panahon kung kailan niya igagawad ang hinihingi natin. Sabi sa kanyang panahon, sa kanyang pamamaraan, at sa kanyang kalooban. Hindi natin saklaw ang kalooban ng Diyos. Ang kailangan matutunan nating pumailalim at sumunod sa kanyang kalooban. Kung magkagayon, ito na mismo ang uri ng panalangin na inilalapit natin sa Panginoon. Panalangin, may pagtsatsaga, hindi nanghihinawa at nagsasawa. Palagian, hindi tumitigil, walang patid. Umasa tayo, tiyak, may katugunan sa ating mga panalangin. Totoo na kapag may tiyaga, may gantimpala, may awa, may nilaga na bunga ng ating katyagaan. Amen.
Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangbubuhay at nang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dalhin natin sa Panginoon ang ating panalangin nang walang panghinawa. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno at naglilingkod sa simbahan, upang isulong nila ang halaga ng pananalangin sa pagmimisyon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga mongha at monghe, upang ang kanilang buhay ng pagpapakasakit at panalangin ay maging halimbawa sa buhay ng pagninilay at pagdarasal ng sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap sa Diyos, lalo na ang mga kabataan, upang sa pagluhod at pananalangin, matagpuan nila ang Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang ang ating pananalangin ay magbuga ng pagmimisyon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating yumao, upang ang ating pananalangin para sa kanila at pananalangin nila para sa atin ay magbunga ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesucristo, ikaw ang aming pag-asa at katiyakan, na diringgin ng Ama ang aming panalangin sa iyong pamamagitan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Dahil kay mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay nagaw na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bukalta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na mga labiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ni anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga kapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, taglay ang katyagaan. Sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumayin lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Magbaten tayo. Nanagalis ng mga kasalanan nasa libutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Narito si Jesus, siya na matyaga na tumutugon sa ating mga hinihiling. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sabay-sabay po nating dasalin, panalangin kay San Isidro Labrador. Magsilhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming pinaampon sa pangamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Maupo muna po sumandali. Magkakaroon po tayo ng second collection for World Mission Sunday. Ngayon po ay ating isasagawa ang second collection para sa linggo ng pandaigdig na misyon. Ang inyong pakikiisa at pagsuporta ay makakatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon sa buong mundo. Ang bawat tulong ay gagamitin upang makapagbigay ng mga pastoral at catechetical na programs, makapagpatayo ng mga bagong simbahan at makasuporta sa mga pangangailangan sa edukasyon at kalusugan ng mga kapatid nating pagmimisyon sa iba't ibang mission territories ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang. Kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayo, ilang pagbabalita lamang po. Una, nakasama po natin ngayon yung mga Sisters of the Divine Shepherd, SDS Sisters. May dala po sila dyan, yung mga binik nila na mga bread tsaka pastries. Kung makatulong po kayo, nakakain na, nakatulong pa kayo sa apostolate nila. Nandiyan po sa labas. Pangalawa, nais ko rin pong banggitin sa inyo, sinimulan po ang Sunday Catechism ng maliliit na mga bata na kasama ng mga magulang na pinangungunahan ng student catechist, mga katekista, mga estudyante ng La Consolacion College,
dito sa Malinta sa pangunguna ni Sister Nida at mga kasama, mga bata, 2 Sundays na po, ngayon ang 3 araw o 3 linggo, pilot classes po, siguro sa mga susunod na panahon, yung mga bata na kasama ng mga magulang sa misa, makasama po, andun po yung Bible stories, action songs, marami pa coloring at games ng mga bata, maliliit na bata, na makasama, ginagawa po sa kumbento. Kaugnay nito, nabanggit sa akin, ang sponsor po natin, ang una sa banal na misa natin, ang San Isidro Labrador Multipurpose Cooperative. Sila po yung nanguna. At sabi po, ngayon daw po yung International Children's Month. Kaya lahat ng mga bata na naririto, pagka misa, makatatanggap po ng apple, mansanas, sa courtesy po ng credit cooperative para sa mga bata. Meron po kayong mansanas o may mga bata lamang po, hindi batang isip. Mga bata. Kaya yun na nga po, sa kabutihang loob ng credit cooperative ng San Isidro. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang katyagaan sa ating pananalangin. Salamat sa Diyos.